Mga igad binayo ng Bagyong Maring ilang pang probinsya sa Luzon, sa ilang lugar sa Mountain Province at Ilocos Norte, ilang tulay po ang nasira. Sa La Union at Bataan naman, binahaho ang ilang barangay at sa ilang lugar doon, umabot pa hanggang dibdib ang tubig. Narito ang report. Walang tigil na pagulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Mountain Province. Dahil dito nasira ang ilang bahagi ng isang tulay sa Bontoc Caliga Road. Kaya pansamantalang isinara ang daanan. Agad naman itong inayos ng mga otoridad. Para naman sa ilang taga-Mountain Province, mabuti na lang din daw at umulan dahil problemado sila ngayon sa supply ng tubig. Lubog naman sa baha ang 3 barangay sa bayan ng Luna sa La Union dahil sa magdamag na pagulan. Di na rin madaanan ang Bangar-Luna National Highway dahil sa taas ng tubig. Sa ilang parte nga dito hanggang dibdib ang baha. Pero may ilang pa rin nagtangkang motorista. Baha rin sa ilang bahagi ng National Highway sa San Fernando City. Nasira naman ang isang tulay sa Bintar, Ilocos Norte matapos anurin ng rumaragas ang tubig. Kaya para makatawid sa ilog, gumagamit ng balsa ang mga residente mula sa 3 barangay doon. Muli tuloy na buhay ang panawagan para magkaroon na ng permanenteng tulay. Kuliglig na pang-araro ang ginagamit ngayong sasakyan ng ilang residente sa mga bahang barangay sa Bataan. Ang iba naman, nilulusog na ang lampas tuhod na baha. May mga bangka rin na nagsasakay sa mga pasaherong ayaw mabasa. Halos mag-zero visibility naman sa Roman Superhighway na binabagtas ang ilang bayan. Binahariin ang MacArthur Highway sa Balanga City. Matinding baha ang inabot na ilang lugar sa Quezon City. Kaya naman makibalita na po tayo mula naman kay Oscar Oida. Oscar? Connie, mula pa lang banda alas 10 kagabi ay binabaha ng ilang bahagi ng Quezon City. Partikular din sa kinalalagyan natin dito sa may Araneta Avenue bago sa sumapit sa may kanto ng E. Rodriguez Avenue. Sa katunayan, umabot hanggang baha yung taas ng tubig kagabi at nasaksihan nga natin yung ilang mga tanod na kinailangan gumamit ng kanilang bangka para nga maabot yung ilang mga residente na na-stranded sa lugar. Yung iba naman ay nagpahatid mula dito sa may kanto ng E. Rodriguez, Araneta, papunta naman sa kanilang mga bahay dyan sa may area ng Victory. Yung ilang lugar naman din sa may E. Rodriguez Avenue, umabot hanggang tuhod yung baha, habang yung iba naman ay abot hanggang bewang. Hindi naman nalalayo, Connie Igan, yung sitwasyon ng baha dito sa may Araneta Avenue, bahagi naman ng Talayan, dyan sa nasasakupan ng Barangay Santo Domingo, kung saan tumaas din yung tubig ng baha hanggang dyan sa may bewang. Sa katunayan, kagabi habang nandun tayo, ay nakita natin yung ilang mga dambuhalang truck na talagang hindi na langahas na lumusot pa sa area na yan matapos makitang tumirik yung ilang mga sakyan unang dumaan na sa bahaging yan ng Araneta Avenue dyan sa may Talayan. Dyan sa may kanto naman ng Kaliraya, nasasakupan ng Barangay Tatalon, umabot naman hanggang bewang yung tubig baha. Sa katunayan, ilang sasakyan din na nakita natin tumirak dyan, partikular yung isang motorsiklo na hindi na nga kinayanan itong taas ng tubig kung kaya't itinulak na lamang nung rider yung kanyang motorsiklo hanggang makaabot doon sa medyo mataas-taas na bahagi ng lugar. Bukod sa mga nabanggit, Igan, Connie, binaharing itong area ng Maria Clara sa may Barangay Siena at dyan din sa may NS Amoranto Avenue, kanto ng Araneta. At dito sa may Timog Avenue, inabutan din nating binabaha yung area ng Scout Tobias kung saan umabot hanggang bandang taas ng gutter yung taas ng tubig baha. Sa mga sandali ito, baka sa uli natin pag-iikot, Igan, Connie, kamansin-pansin na humupa na yung baha sa karamihan ng mga lugar na nabanggit natin. Dito sa kinalalagyan natin sa may Araneta Avenue ay wala tayong nakikitang pagbaha, bagamat ito, matinding dumi yung iniwan ng magdamag na pagbaha kagabi. Igan, Connie? Oscar, gusto ko lang malaman kung paano ba, kasi nabanggit mo may mga humupa na nga, yung nakikita natin ngayon, hindi na rin masyadong umuulan. Tama ba? Kasi nandito kami sa studio, pasensya na, kailangan namin ng update mula dyan sa labas.
Connie, sa tingin ko malaking bagay nga yung medyo paghina ng ulan nitong mga nakaraang oras, particularly mula mga bandang pasado alas 10 ng madaling araw ay medyo humina yung buhos ng ulan. Bagamat tuloy-tuloy pa rin, hindi na kasing lakas ng buhos kagabi. Ayun. Kaya kung kaya't nagkaroon ng paraan itong mga drainage natin para makahinga ng konti, kung kaya't humupa yung baha dito sa may Araneta. Kung titingnan mo kasi kagabi, Connie, dito sa kinilalagyan natin, Oo. ang taas ng tubig dito. So, hindi mo iisipin na mabilis ding uhupa. Eto nga, nakikita natin ngayon, malayong-malayo na ito doon sa sitwasyong inabutan natin kagabi. Bagamat sa pagkipag-usap natin, Connie, sa mga residente dito, talagang mabilis daw yung pagtaas ng tubig. Kung ikukumpara sa mga experience nila ng mga nakaraan, kagabi daw, bigla-bigla, tumaas yung tubig dito. Sa katunayan, sa gilid yan, may makikita ka dyan, Connie, may mga motorsiklo yan, yung kinukumpuni ng ilang mga, yan, nakikita natin yan. Hindi na naitabi yan sa sobrang bilis ng pagtaas ng tubig, I Connie. see. Alright. Sana Dati nga, nang bumabahayan, ayan. Pero humupa na, kita mo, naiwan na yung mga basura. oo nga, sana magtuloy-tuloy yung pagtigil na ng ulan. Maraming salamat. Sana nga. Thank you, Oscar Oida.